guys! Welcome back to my channel. Ngayon guys ay may share ako sa inyo isang simpleng recipe. Ang tagal ko na rin po kasi hindi nakapag-share sa inyo ng recipe, no? Kaya naisipan kong magluto ng ganitong recipe. Biglaan lang po ito guys. Kaya pasensya na po kayo guys kung medyo maingay yung background ko kasi may gumagawa sa bahay, may nagkukumpuni. Kaya hindi maiwasan na may maririnig kayong ingay. Kaya pasensya na po kayo guys. So ayan nga po, umpisa na po natin yung ating pagluluto ng ating recipe. Alam ko baka bago lang ito sa inyo, pero yung iba alam na rin ito guys. Sa mga hindi nakakaalam ay pwede rin itong gawing recipe, pwede rin itong ulamin guys. So ito guys, numpisa ko na po yung pagpipiga ng ating kamyas. Sa pagpipiga naman guys ng kamyas, yun ay nakadepende sa inyo kung paano nyo siya pipigaan. Pwede po kayong gumamit ng ganito or depende po kung anong paraan nyo sa pagpipiga guys. Basta ang importante dito guys ay mabawasan yung asim ng ating recipe kasi hindi po maganda kapag masyadong maasim. Maganda yung sakto lang guys. Pagkatapos ko napigyan saka natin umpisan pagluluto. Bigyan ko muna ito guys. At habang nagbibideo ko dyan guys, medyo nahihirapan ako kasi isang kamay lang yung gamit ko dahil yung isang kamay ko ay nakahawak dun sa phone para mag-video kasi yung gamit kong stand ay nasira kaya wala akong magamit, kaya sarili talagang gamit na gamit ko yung isang kamay tsaka habang gumagawa, kaya yung kuha ko dyan ay medyo magalaw magalaw yung pagkuha ko ng video, kaya sana pagpasensyahan nyo na guys kung medyo hindi maganda yung pagka-video natin dyan. Dito guys ay in-adjust ko yung volume, talagang nilagay ko siya sa mute guys kasi ang ingay talaga ng background ko, masakit sa tenga, kaya nag voice over na lang ako guys. So tinuloy-tuloy ko lang yung pagpipiga ng ating kamyas. Basta guys, kapag gagawa kayo nito, huwag nyo siyang uubusan ng asim. Magtitira kayo ng konting asim. So i-adjust ko na lang to, ipabibilisin ko na lang para hindi masyadong mahaba yung ating video. Kung napansin niyo po guys na medyo hinog na yung ating kamyas kasi nilagay ko na po siya sa ref, sa chiller. So ilang araw na siya doon. So nanghinayang ako guys bago pa tuluyang masira. So kaya niluto ko na po siya guys. Kinuwang ko siya ng recipe kasi nanghinayang talaga ako. Kaya naisipan ko siyang gataan. Dito guys, sinanda ko na yung ating gagamitin sa pagigisa. Kaso nagulat talaga ako sa presyo ng mga bilihin guys. Wala pa naman akong budget ngayon kaya talagang nagtitipid ako. Tingnan nyo guys, grabe talaga ang mahal. Nakakagulat talaga ang presyo ngayon. At ito na nga guys yung ating kamyas. Nahugasan ko na siya, napigaan ko na, at ito yung ating gagamiting mga sangkap. Maglalagay tayo ng bagoong alamang, sibuyas, bawang, kamatis, at maglalagay rin tayo dyan ng dilis guys. So ayan, maggisa muna tayo guys ng ating sibuyas, bawang, kamatis. Yan, ang hirap talaga guys mag-video kapag ginagamit mo rin yung isang kamay habang nagluluto tapos nagbibideo. So kaya pagpasensyaan nyo na guys talaga yung kuha ng aking video. Tapos madilim pa dito sa aking kusina kaya medyo madilim yung kuha natin guys. So ayan, igisa lang po natin ng mabuti yung ating sibuyas, bawang, kamatis. At ayan, gisahin lang po natin yung medyo yung kapag lumabas na yung aroma guys ng ating ginigisa. Hindi naman masyadong brown.
Yan, sinabay ko na rin yung ating bagoong alamang na hiniwa ko yung siling haba guys, dahil naglagay din ako ng siling haba dun sa luto kong sabaw, kaya isa lang yung nagamit ko dyan. So, pwede kayo maglagay dito ng sili guys. Gisa lang natin siya ng maayos at huwag niyong kalimutan lagyan ng konting asukal para hindi masyado maalat yung ating lulutuing gata. Haluin lang po natin siya ng mabuti. At pagkatapos natin guys na magisa yung ating bagoong, ay isunod natin yung ating dilis. Maliliit lang po dyan ang gamit ko. Pwede po kayong gumamit ng medyo mas malaki dyan. Pwede rin kayong gumamit ng labahita, or pwede kayong gumamit ng hibi or yung tuyong hipon. Pwede po guys kahit anong gustong yung isahog dyan. Kung ano yung refer nyo, pwede yung karne. So, isunod po natin yung pangalawang gata kapag nagisa na natin ng maayos yung ating mga sangkap. Kapag nailagay na natin yung pangalawang gata, no guys, pwede na natin siyang timplahan. Yun ay nakadepende sa inyo kung anong gusto nyong gamitin pampalasa. Ang ginamit kong pampalasa dito ay MSG at konting paminta. Yun ay nakadepende sa inyo kung anong pampalasa guys ang gamitin nyo. Pwede kayo maglagay ng cubes. Then, tikman nyo po guys para hindi masyado mapaalat yung inyong niluluto, dahil nakadepende pa rin po sa inyo ang lasa ng inyong recipe. Kaya, titikman po natin guys. At kapag kumulo na yung ating pangalawang gata guys, sa puntong ito ay pwede na natin ilagay yung ating pinigaang kamyas. So, ayan guys, napiga na natin yan, pero hindi ko siya inubusan ng asim guys. Tinaraan ko siya ng bahagyang asim kasi kapag sinagad natin yung pagpiga nito guys, ay hindi po masarap yung lasa kapag sobrang pigang-piga yung wala ka ng malasahan. Kaya kailangan guys medyo maasim-asim din ng konti, gaya rin po ito ng santol. Kasi kaya ko alam guys, dahil nasubukan ko na ito sa ating recipe na santol, yung pigang-piga talaga na wala talagang asim, ay hindi po talaga masarap. Kaya sinasuggest ko po na wag niyong pigaan ng gusto guys, para masarap yung kalalabasan ng ating recipe. Kapag kumulo na guys yung ating niluluto, yung medyo tuyo-tuyo na yung kanyang sabaw, ay ilagay purong gata. Maganda kasi guys, bago nyo ibuhos yung purong gata, kailangan medyo konti na lang po yung kanyang sabaw guys, para hindi masyadong masabaw yung ating gata. Kailangan medyo nagmamantika. Yun, hinalo ko lang siya ng bahagya guys para mapunta dun sa ilalim yung purong gata, and then pagkatapos nyan, iiwan lang po natin siya hanggang sa medyo magmantika yung gata natin guys, para mas masarap kasi yung medyo nagmamantika. Ayan guys, dito sa puntong ito, ayan, sumipsip na yung gata nya, medyo naluluto na yung gata natin. Sa puntong ito guys, pwede na natin tong hanguin at kainin. Pero kung gusto nyo pa siyang pamantikain, ay pwede nyo pa po siyang iwan ng bahagya sa ating kalan. Ito na guys yung ating kamyas. Ayan, nagmamantika siya. Para siyang yung pag nagagatay tayo ng santol, ganun din siya kasarap guys. Sarap siya. Basta pag magluto kayo nito guys, mag-iiwan kayo ng konting asin. Sinabayan ko ng pritong isda, tsaka nagluto ako ng ginisang makarel. Ayan guys, sarap nito. Ayan o, nagmamantika na siya guys. Saka matipid din tong ulam parang santol. Kaya guys, kung nagustuhan nyo itong aking video, don't forget to like and share na rin po para makatulong tayo sa mga baguhan sa ating channel. At kung nagustuhan nyo, don't forget to subscribe my channel. Kain tayo guys. Sarap na ito. Nagmamantika na talaga siya. Ito yung ating ginataang kamyas. Bye guys. See
See you again sa sunod kong video. Bye!